Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Sister Mariel Picardal. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. At tayo ay sama-samang makinig araw-araw. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Levitico chapter 27 verse 16 to 21. At pinamagatang Redeeming Land that belongs to the family by allotment. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Ama namin, Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay, panibagong umaga at panibagong pag-asa na iyong ibinigay sa bawat isa. Kayo po ang siyang manguna sa umagang ito sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Ito lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. At ating basahin ang Levitico chapter 27 verse 16 to 21. Kung isang bahagi ng lupang minana ang ipinanghako, ang itutubos ay batay sa dami ng maaani doon. 50 pirasong pilak sa bawat malaking sisidlan ng sibada. Kung ang paghahandog ay ginawa sa simula ng taon ng paglaya, babayaran ito ng buo upang matubos. Ngunit kung ito'y ginawa matapos ng taon ng paglaya, ang itutubos ay ibabatay sa dami ng taon bago dumating ang susunod na pagdiriwang. Babawasin ang halaga ng nakalipas na taon. Sa 19 po, kung ang lupa ay nais tubusin na naghandog, babayaran niya ang takdang halaga maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Kung hindi pa niya ito natutubos at pinagbili sa iba, kailanman hindi niya na matutubos iyon. Sa 21 po, pagdating ng taon ng paglaya, ituturing na nakalaan kay Yahweh ang lupaing iyon at ito'y ibibigay sa pangangahalaga ng mga pari. At sa ating nabasa, last chapter ito ng Levitico and tells about the ordinances o mga batas around those who were sanctified to God or gave belonging sanctified to the Lord. Sa bahaging ito ay sinabi ni Yahweh ang mga tuntunin kay Moises upang sabihin sa mga Israelita. Dahil sa panahon na iyon, ang mga Israelita ay was supposed to return to their original feast of allotted land. At ang Jubilee year ay nagaganap after every 7th Sabbath year. Ito ay isang pang-economic, cultural, and environmental na pagsasaayos when the land and people rest. At ang lahat ng nasa pagkaalipin ay pinalaya upang makabalik sa kanilang mga communities. Ang mga Israelita ay binigyan ng batas tungkol sa kanilang mga kaloob at dapat ito ay kanilang sundin. At sinasabi lamang dito na tayo ay dapat na sumunod sa mga kautusan o batas ng Panginoon at maging tapat sa mga kaloob sa Kanya. At maging tapat sa ating mga sinasabi sa Panginoon nang walang alinlangan o pagdududa sa kayang gawin ng Diyos. Dito ay tinuturuan tayo ng Diyos na maging tapat sa Kanyang mga alituntunin o kautusan. At kapag mahal natin ng Panginoon, tayo ay susunod sa Kanyang mga utos o mga kautusan sa atin. Ang sabi nga sa salita ng Diyos sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commands." At mababasa rin po natin sa Exodus chapter 19 verse 5, "Now, if obey me fully and keep my covenant, then out of all nation you will be my treasure possession, although the whole earth is mine." Kaya mga kapatid, tayo ay sumunod lamang ng sumunod sa Panginoon, kahit saan tayo dalhin ng Panginoon. Kaya tayo ay dapat yes Lord ng yes Lord sa Panginoon. Dahil po ay safe tayo kapag na kay Lord tayo, kapag nasa Diyos tayo, tayo ay safe. Ayan po, at huwag nating hayaan mawalay tayo sa Panginoon at huwag din natin hayaan makalimutan ang Kanyang mga salita o ang Kanyang mga kautusan para sa atin. Maging tapat po tayo sa mga binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. At ganun din tayo bilang anak ng Diyos, tayo ay maging tapat sa kaloob o hinahandog ng Panginoon sa atin. Ayan po, para po sa ating pagtatapos, sa ating conclusion, tayo ay bumasa sa Deuteronomy chapter 30 verse 9 to 10.
Then the Lord your God will make you most prosperous in all your work of your hands, and the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your land. The Lord will again delight in you and make prosperous just as He delighted in your ancestors. If you obey the Lord your God and keep His commands and decrees that are written in the book of the law, and turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Kaya mga kapatid, tayo ay makinig at sumunod sa mga kautusan ng Diyos upang tayo magkaroon ng pamumuhay na matuwid, sagana na kasama natin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon at manatili sa Kanya dahil Siya lamang ang ating maaasahan. Ang Panginoon lamang ang ating maaasahan. Safe tayo pag kay Lord tayo. Amen po. At ngayon po ay tayo na'y dumako sa ating panalangin. Ama namin, Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa aming napakinggan sa mga oras na ito at pagpalain mo nawa ang mga taong patuloy na natitiwala sa iyo at patuloy na sumusunod sa iyo. At ikaw nawa ang masunod sa aming buhay at mangyari nawa ang iyong kalooban sa bawat isa. Ito lamang po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po, muli po ay maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit at pagnilayan ang salita ng Diyos. At muli po ninyo kaming samahan bukas upang makinig at pagnilayan ang salita ng Diyos at malaya rin po kayong ibahagi ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. At muli pong maraming salamat sa pagsama ngayong umaga at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. God bless po.